Inay, patawad po. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Ang mga salitang iyon na binigkas ng may pag-iyak ng 23 na Canadian high school students na nakaupo sa sahig sa harap ng departure gate ng Ninoy Aquino International Airport ay mabilis na kumalat sa mga balita sa buong mundo. Ang ipinalabas na emergency live broadcast ng CNN ay isang di kapanipaniwalang tanawin. Paanong ang kanilang sariling bansa na inaakala nilang isang mauunlad na bansa ay napag-iwanan ng ganito. Isang super spa na nagkakahalaga lamang ng 700 piso at isang service area sa expressway na sobrang linis. Ang pang-araw-araw na buhan sa Pilipinas na para sa atin ay karaniwan lamang ang yumanig sa kanilang mga paniniwala at maging sa politika ng isang buong bansa. Bakit tumangging umuwi sa kanilang mayaman na tinubuan ng mga elite na estudyanteng ito mula sa Canada, isang miyembro ng G7? Hindi ito simpleng problema lamang sa isang field trip. Ito ay isang talaan ng 48 oras ng matapang na paghihimagsik ng isang dalagita na hinarap ang katotohanan sa kanyang ina na isang ministro. Tumatanggi kaming umuwi. 23 estudyante mula sa isang prestihiyosong paaralan, kabilang ang anak ng Ministro ng Edukasyon ng Canada, ang tumangging umuwi habang nasa kanilang school trip sa Pilipinas. Ang nakagugulat na katotohanang natuklasan nila sa isang service area sa expressway at sa isang super spa. Ito pala ang isang mauunlad na bansa. Nag-live broadcast ang CNN, Nobyembre 15, 2024. Sa Vancouver International Airport sa Canada, 23 na estudyante sa high school ang sumakay sa isang eroplano papuntang Pilipinas. Ang programang ito ng Cultural Exchange na inorganisa ng Kagawaran ng Edukasyon ng British Columbia ay isang proyektong panggobyerno na naglalayong ipakita ang kahusayan ng pampublikong edukasyon sa Canada. Ngunit, makalipas ang 2 linggo, ito ay itinigil at walang sino man sa kanila ang bumalik ayon sa itinakdang schedule. O mas tamang sabihin, tumanggi silang bumalik. Sama-samang tumanggi ang mga estudyante na umuwi sa departure lobby ng Ninoy Aquino International Airport at idineklara na mananatili pa sila sa Pilipinas. Ang insidenteng ito ay ipinalabas ng live sa buong mundo sa pamamagitan ng CNN at BBC. Ano ang dahilan sa likod ng hindi pa naririnig na paghihimagsik na ito na pinangunahan ng anak ng Ministro ng Edukasyon ng Canada? Ilalabas na namin ngayon ang nakagugulat na talaan na yumanig sa pananaw ng 20 lang estudyante sa loob lamang ng 48 oras. Mag-subscribe sa channel na ito. Kung papanoorin ninyo hanggang dulo, maiintindihan ninyo kung bakit nila sinabing ayaw na nilang umuwi. Magandang araw. Ako si Olivia Jones, 16 na taong gulang. Nag-aaral ako sa West Point Academy sa British Columbia, Canada. Kailangan ko munang sabihin kung sino ang aking ina. Siya si Carol Jones, ang Ministro ng Edukasyon ng probinsya. Noong unang bahagi ng Nobyembre 2024, dumating sa aming paaralan ang isang opisyal na dokumento tungkol sa isang Philippine Cultural Exchange Program. Isa itong 2 linggong programa para bisitahin ang Maynila, makipag-ugnayan sa mga Pilipinong mag-aaral at paghambingin ang sistema ng edukasyon ng 2 bansa. Nagsumite ako ng aplikasyon ng hindi gaanong nag-iisip. Dahil lang iyon sa hindi ko na kailangang pumasok sa eskwela sa loob ng 2 linggo. Ngunit, tinawag ako ng aking ina sa kanyang opisina. 8 ng Nobyembre, 6 ng gabi, sa opisina ng ministro sa 7 palapag ng gusali ng Kapitolyo. Hawak ni inay ang aking application form. Sinabi ni inay, Olivia, napili ka para sa programang ito. Pero hindi ito simpleng exchange program lang. Ito ay isang proyekto na ako ang gumawa. Isang proyektong pangpromosyon para ipakita ang kahusayan ng edukasyon sa Canada. Nainis ako. Ibig sabihin, gagamitin ninyo ako bilang isang tool sa promotion? Tumango si inay. Kailangan mong pumunta doon, hanapin ang mga problema sa sistema ng Pilipinas at ipakita kung gaano kaunlad ang Canada. Sasama rin ang local media. Tumutol ako. Gusto ko lang maglakbay. Ayaw kong masangkot sa isang political show. Ngunit matigas si inay. Hindi ito isang pagpipilian. Ito ang iyong tungkulin. Bilang anak ng ministro, may responsibilidad ka. At sa gayon, napili ako bilang isa sa 23 estudyante. O sa katunayan, ako muna ang napili bago ang natitirang 22. Naglaan ang gobyerno ng probinsya ng 150,000 para sa programang ito. Mahigit 6,000 bawat estudyante.
Gabi bago ang aming pag-alis noong Nobyembre 16, binigyan ako ni Inay ng isang dokumento ng misyon. 3 pahinang A4 ito. Nakasaad dito na kailangan kong obserbahan ang mga abala sa pampublikong transportasyon ng Pilipinas, ang pagkasira ng mga pampublikong pasilidad at mga isyu sa kalinisan at mangolekta ng ebidensya sa pamamagitan ng mga larawan. Inilagay ko ang dokumento sa aking bag. Sa totoo lang, noong panahong iyon, naniniwala ako sa sinabi ni Inay. Naniniwala ako na bagamat umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas, ang kanilang aktwal na infrastruktura sa pamumuhay ay hindi kasing ganda ng sa Canada. Pagkatapos ng lahat, ang Vancouver ay isa sa mga pinaka-livable na lungsod sa mundo. 17 ng Nobyembre, 9 ng umaga, sa Vancouver International Airport, nagtipo ng 23 estudyante, 3 guro, at 10 kataong crew mula sa pampublikong broadcaster ng probinsya. Pumunta si Inay sa airport at nagbigay ng talumpati. Kayo ang kumakatawan sa Canada. Ipakita ninyo ng may pagmamalaki ang kahusayan ng ating sistema. Hindi ko inakala noon na bibiguin ko si Inay. O mas tamang sabihin, hindi ko pinangarap na hihilingin ko siyang humingi ng tawad makalipas ang 48 oras. Lumipad na ang eroplano ng Philippine Airlines. Sa loob ng 13 oras na flight, nakatingin ako sa bintana at nag-isip, anong klasing tao kaya ako pagbalik ko makalipas ang 2 linggo? Hindi ko pa alam noon na hindi ako babalik ayon sa plano. 17 ng Nobyembre 2024, 6:00 ng gabi, sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport. Pagkatapos naming dumaan sa immigration, sumakay kami sa isang inarkilang bus. Mga 1 oras ang biyahe papuntang Metro Manila. Sinabi ng driver ng bus, "Mga estudyante, hihinto tayo saglit ng mga 15 minuto sa isang service area." Hanggang sa sandaling iyon, kampante pa ako. Isang service area? Isang lugar lang na may banyo, di ba? Ang mga rest stop sa mga highway sa Canada ay kadalasang maliliit na convenience store na kaakibat ng mga gasolinahan. 7:15 ng gabi, pumasok ang bus sa NLEX Drive, Dine, isang malaking service area sa North Luzon Expressway. At sa tanawin na bumungad sa akin, nawalan ako ng imik. Ito ba ang isang rest stop? Sumigaw ang kaibigan kong si Emily na katabi ko. Hindi ba't isa itong lifestyle complex? Lahat kaming 1-3 na bumaba ng bus ay nakatulala, nakanganga, isang malaking gusali, maayos na paradahan at makukulay na mga karatula. Totoo bang isa itong rest stop sa expressway? Naalala ko ang dokumento ng misyon na ibinigay ni Inay. Obserbahan ang pagkasira ng mga pampublikong pasilidad. Ngunit ang nasa harap ko ngayon ay malayo sa pagkasira. Mukha pa itong mas malinis kaysa sa isang disenteng restaurant sa Vancouver. Pagpasok sa unang palapag, mas malaki pa ang aming pagkabigla. May mga franchise ng fast food tulad ng Jollibee at McDonald's, mga sikat na coffee shop, isang food court at mga tindahan ng pasalubong. Nang tingnan ko ang presyo, ang isang set meal ng manok ay 150 piso at ang pansit ay 120 piso. Kung i-convert sa Canadian dollars, mga 350 at 2.80 dolyar lang iyon. Sa Vancouver, ang isang katulad na pagkain ay aabutin ng hindi bababa sa 15 dolyar. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay nasa banyo. Napatingin ako sa entrance ng banyo sa unang palapag. Sa itaas ng pasukan, mayroong isang digital na karatula na nagsasabing Available Cubicles. Number 3. Walang naghihintay. Real time. Ipinapakita nila ang availability ng mga cubicle sa banyo ng real time. Nagmamadali kong kinuha ang aking smartphone at kumuha ng litrato. Ngunit hindi ito ang ebidensyang gusto ni Inay. Dahil hindi ito isang problema, kundi isang inobasyon. Pagpasok sa loob ng banyo, mas nakamamanghang tanawin pa ang bumungad. Bawat cubicle ay may bidet at ang mga gripo ay may automatikong sensor. Ang sahig ay tuyo at malinis at sapat ang supply ng toilet paper at sabon. Mayroon pang hiwalay na baby changing station at breastfeeding room. Habang naghuhugas ako ng kamay, tiningnan ko ang aking mukha sa salamin. Naguguluhan ako. Tama ba ito? Ang Asya na alam ko ay hindi ganito. Hindi ito ang natutunan ko sa media at sa mga aklat. Paglabas ko, ang mga kaibigan ko ay abala sa pagkuha ng litrato gamit ang kanilang mga smartphone. Lumapit ang aming guro, si Miss Jennifer. Olivia, hindi ba't kakaiba ito? Mukha itong isang kompleks na pangkultura, hindi isang rest stop. Tumango ako at doon ko napagtanto.
Ang misyon na ibinigay ni inay ay mali sa simula pa lang. Sinabihan akong maghanap ng mga problema, ngunit wala akong makitang problema. Natapos ang 15 minutong pahinga at sumakay kami muli sa bus. Ngunit ang kapaligiran sa loob ng bus ay ganap na nagbago. Tuwang-tuwa na nag-uusap ang mga estudyante. Hoy, sana may ganyan din sa mga highway natin sa Canada. Ang mga rest stop natin ay mga gasolinahan lang. Ang real-time monitor sa banyo ay sobrang galing. Bakit wala niyan sa Vancouver? Habang nakatingin ako sa bintana, nag-isip ako. Simula pa lamang ito, ano kaya ang makikita namin pagdating sa Maynila? At ano ang ire-report ko kay inay? Hindi ko pa alam noon na makalipas ang 48 oras, tatanggihan ko ang kanyang utos na umuwi. Ika, 8 ng Nobyembre, 8 ng gabi. Dumating kami sa isang guest house sa Makati City. Kahit sinabihan na kami ng aming guro na mag-ayos ng gamit at magpahinga, lahat kaming 23 ay nagtipon sa lobby, abala sa aming mga smartphone. Sinabi ng kaibigan kong si Emily, Olivia, pwede ko bang i-post sa Instagram ang litrato ng service area? Nagkibit balikat ako. Ano ang masama doon? Isang souvenir photo lang naman mula sa biyahe. Hindi ko pa alam noon kung anong alon ang gagawin ng isang litratong iyon. Nag-post si Emily ng larawan ng digital na karatula sa banyo ng NLEX Drive, dine na may caption na, isang real-time monitor ng availability ng banyo sa isang expressway rest stop. Bakit wala nito sa Canada? 10 minuto matapos i-post ang larawan, nagsimulang mag-ingay na parang baliw ang telepono ni Emily. Dumagsa ang mga likes. 2,000 sa loob ng 30 minuto, 5,000 sa loob ng isang oras. Bumahari ng mga komento. Hindi totoo yan. Seryoso? Kailangang magkaroon din ng ganyan sa Canada. Nakakahiya naman tayo. Ang iba pang mga kaibigan ay nagsimula na ring mag-post ng mga larawan. Ang loob ng service area, ang food court, ang convenience store, ang paradahan lahat ay naging paksa ng mga post. Ang hashtag, Only in the Philippines, bakit hindi kaya ang Canada? Alas, 9 ng gabi, nag-post din ako. Alam kong nakafollow ang Facebook account ni inay sa aking Instagram, ngunit wala akong dahilan para itago ito. Ipinapakita ko lang ang katotohanan. Ang caption ng post ko ay, Unang araw sa Pilipinas. At lahat ng alam ko tungkol sa pampublikong infrastruktura ay nagsisimula ng pagdudahan. Makalipas ang 30 minuto, tumawag si inay. 6:30 ng umaga pa lang sa Vancouver, ngunit siguradong gising na siya. Olivia, nakita ko ang post mo. Malamig at seryoso ang boses ni inay. Iyan ay bias na pag-uulat. Ipinapakita mo lang ang magagandang bagay. Sinabi kong hanapin mo ang mga problema. Tumutol ako. Inay, ayaw kong magsinungaling. Ang nakita ko ay isang napakalinis at maayos na rest stop. Wala akong nakitang problema. Bumuntong hininga si inay. Olivia, bata ka pa. Hindi mo naiintindihan ang politika. Hindi ito simpleng biyahe. Nakataya dito ang tiwala sa gobyerno ng ating bansa. Pagkatapos ng tawag, naguluhan ako. Bakit mas mahalaga ang tiwala sa gobyerno kaysa sa aking katapatan? Hindi ko ba pwedeng sabihin kung ano ang nakita ko? Alas, 10 ng gabi, humiling ng panayam ang crew mula sa pampublikong broadcaster ng probinsya. 5 sa 23 estudyante ang napili at kasama ako. Bilang anak ng ministro, inaasahan na iyon. Tinanong ng reporter, Olivia, ano ang iyong impresyon sa unang araw mo sa Pilipinas? Sumagot ako ng tapat. Nabahala ako dahil iba ito sa inaasahan ko. Lalo na ang antas ng mga service area sa expressway na tila mas mataas kaysa sa Canada. Nanigas ang mukha ng reporter. Medyo mahirap i-broadcast ang pahayag na iyan, Olivia. Pwede ka bang magsalita ng mas neutral? Halimbawa, na parehong bansa ay may mga kalakasan at kahinaan. Umiling ako. Sinabi ko lang kung ano ang nakita ko. Hindi ba't iyon ang neutral? Nagtapos ang panayam sa isang awkward na paraan. At nang gabing iyon, nakahiga ako sa aking kwarto at nakatitig sa kisame. Kinabukasan, nakatakda kaming sumakay sa P2P bus. Ano kaya ang pagkakaiba nito kumpara sa SkyTrain ng Vancouver? Hindi tumigil ang notification sa aking telepono. Ang mga komento sa aking Instagram post ay lumampas na sa 1,000. Karamihan ay mula sa mga taga-Canada. Nagsasabi ng totoo ang anak ng ministro. Sa wakas, may isang taong tapat. Olivia, ipagpatuloy mo ang pag-post. Doon ko napagtanto. Ang aking post ay hindi na simpleng souvenir photo mula sa isang biyahe. Ito ay naging isang pampulitikang pahayag at tinatahak ko na ang isang landas na iba sa gusto ni inay.
Ika, 19 ng Nobyembre, 2024, 10 ng umaga, nakatayo kami sa entrance ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sinabi ng aming guro, "Ngayon, sasakay tayo sa P2P, point-to-point bus papuntang Makati." Ito ay isang karanasan sa pampublikong transportasyon. Sa totoo lang, hindi ako gaanong umaasa. Isang bus? Ano ang pagkakaiba nito sa mga bus sa Vancouver? Isang sasakyan lang na tumatakbo sa kalsada, di ba? Ngunit mula sa sandaling pumasok kami sa terminal, may kakaiba na. Una, napakalawak ng loob ng terminal. Ang mga istasyon ng bus sa Vancouver ay kadalasang simpleng hintuan sa kalye. Ang PITX ay parang isang modernong airport para sa mga bus. Pagdaan namin sa mga gate, sumigaw ang kaibigan kong si Mark. "Wow, may mga escalator at elevator dito." Sa Vancouver, karamihan ay hagdanan lang. Ipinaliwanag ng aming guro, ang PITX ay isa sa mga pinakabagong intermodal terminal sa Pilipinas. Idinisenyo ito para sa accessibility. Pagdating namin sa platform ng bus, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. May mga glass barrier sa pagitan ng hintayan at ng daanan ng bus. Mga platform screen door, tulad ng sa mga tren. Sa mga libro ko lang ito nakita. Wala nito sa sistema ng bus sa Vancouver. Ipinaliwanag ng guro, ang mga platform door ay para sa kaligtasan ng mga pasahero. Pinipigilan nitong mahulog ang mga tao sa daanan. At ang pinakagulat ko ay ang mga electronic display board. Susunod na, bus papuntang Makati, darating sa loob ng 2 minuto at 30 segundo. Ipinapakita nito sa real time, hanggang sa mga segundo. Sa Vancouver, ipinapakita lang ito sa minuto, tulad ng 2 minutes o 5 minutes. Dumating ang bus, sabi nila 5 minuto lang ang pagitan ng mga biyahe. Ang SkyTrain sa Vancouver ay 6 hanggang 7 minuto ang pagitan kahit sa rush hour. Sumakay ako sa bus at tiningnan ang loob. Ang mga upuan ay malinis at komportable, malamig ang aircon. Ang mga bus sa Vancouver ay madalas walang aircon at may mga plastic na upuan. Sumigaw ang kaibigan kong si Emily, hawak ang kanyang smartphone. "Hoy, may wifi dito at libre pa." Sinubukan ko rin. Totoo nga, mabilis din ang koneksyon. Habang papunta kami sa Makati, patuloy akong nag-obserba. Ipinapakita ng mga screen sa loob ng bus ang mga susunod na hihintuan at ang mga anunsyo ay sa Filipino at Ingles. At ang pinakakahanga-hanga ay ang mga tao. Kahit maraming tao, lahat ay maayos. May pila sa pag-akyat at pagbaba. Sa Vancouver, medyo magulo. Pagdating sa terminal sa Makati, may mga art installation sa mga pader. Ang isang bus terminal ay parang isang gallery. Public art daw ito. Paglabas namin ng terminal, lahat ng mga kaibigan ko ay tuwang-tuwa. "Olivia, sobrang galing nito." Hindi maikukumpara sa Vancouver. Kinuha ko ang aking smartphone at nagsimula ng TikTok live broadcast. Mabilis na umabot sa 3,000 ang mga real-time viewers. Karamihan ay taga-Canada. Sinabi ko sa camera, "Mga kababayan, kasasakay ko lang sa 2P bus dito sa Maynila at sa totoo lang, hindi maikukumpara sa sistema natin sa Vancouver. 5 minutong pagitan, platform doors, libreng wifi, aircon, real-time na sistema ng impormasyon. Lahat ng ito ay standard dito." Bumaha ang mga komento. "Hindi ka panipaniwala, dapat tularan ng Vancouver. Nakakahiya ito." Ngunit isang komento ang nakakuha ng aking pansin. "Magagalit ang nanay mo dito." Tama siya. Malamang na pinapanood ni inay ang broadcast na ito ngayon. Gabi na sa Vancouver. At siguradong galit siya. Ngunit hindi ko itinigil ang broadcast. Sa halip, sinabi ko, "Mga kababayan, sinasabi ko lang kung ano ang nakikita ko. Ito ang katotohanan at ito ang realidad na dapat nating malaman." Umabot sa 5,000 ang live viewers. At doon ko napagtanto, hindi na ako makakaatras. Nagsimula na akong magsalita ng katotohanang hindi gusto ni inay. Ika, 19 ng Nobyembre, 2024, 5 ng hapon. Dumating kami sa isang super spa. Bukal ng Buhay Wellness Resort ang pangalan ng lugar sa Laguna. Sinabi ng aming guro, "Ngayon, para sa isang espesyal na karanasan, susubukan natin ang kultura ng pagpapahinga ng Pilipinas. Ito ay isang uri ng hot spring resort, isang napakakakaibang lugar. Sa totoo lang, hindi ako gaanong umaasa. Isang spa, hindi ba't isang lugar lang para maligo? Ano ang pagkakaiba nito sa shower room ng isang pampublikong pool sa Vancouver?
Nagbayad kami ng entrance fee sa pasukan. 700 piso bawat tao, mga 16 Canadian dollars. Kung iisipin na ang isang beses na pagpasok sa pampublikong pool sa Vancouver ay $7, medyo mahal ito. Ngunit sinabi ng staff, maari ninyong gamitin ang lahat ng pasilidad hanggang hating gabi, kasama na ang mga hot spring pool, relaxation area, restaurant, at lounge area. Teka lang, hanggang hating gabi sa halagang $16 at maaari ka pang matulog pansamantala, hindi ko agad makompute. Ang isang gabi sa isang guest house sa Vancouver ay hindi bababa sa $50. Dito sa $16, pwede ka nang magpalipas ng buong araw. Unang ginamit namin ang mga hiwalay na pool para sa lalaki at babae. Pagpasok ko sa locker room, hindi ako makapagsalita. Para itong isang luxury hotel spa. Malinis na locker, libreng gamit tulad ng tuwalya, hair dryer, at lotion. Pagpasok sa pool area, lalo akong namangha. Mayroong mainit na bukal, hydrotherapy jets, herbal pool mahigit 10 uri ng pool. Sa mga pampublikong pool sa Vancouver, mayroon lamang shower room. At nakakagulat, mayroon ding ilang uri ng sauna. Matapos ang isang oras na pagligo, lumabas kami sa common relaxation area. Dahil co-ed ito, nagkita-kita kami muli ng mga kaibigan ko. Lahat kami ay nakasuot ng mga robe. Sumigaw ang kaibigan kong si Emily, Olivia, tingnan mo dito. May sauna, steam room at ice room. Sinubukan namin isa-isa. Ang steam room ay umabot sa 45 degrees Celsius. Hindi namin kinaya ng 10 minuto. Ang ice room ay malamig. Masarap pumasok pagkatapos magpawis. Alas 11 ng gabi, nagtipon kami sa restaurant ng pasilidad. Nang tingnan namin ang menu, mayroong tapsilog, ramen, pansit at adobo. Ang mga presyo ay nasa pagitan ng 250 hanggang 450 piso. Kalahati ng presyo sa isang restaurant sa Vancouver. Nag-order ako ng tapsilog. Uminom din ako ng sagot gulaman na sabi nila ay sikat pagkatapos maligo. Lumipas ang hating gabi at ang mga kaibigan ko ay pumunta sa sleeping lounge. May mga reclining chair sa lounge at may mga kumot na ibinibigay. Humiga ako sa upuan at tumingin sa kisame. Sa halagang $16, masisiyahan ka sa lahat ng ito. Sa Vancouver, kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa $100 para sa isang gabi sa hotel at hindi pa kasama ang almusal. Ang pool o sauna ay pangarap na lang. Alas 2 ng madaling araw, hindi ako makatulog at pumunta ako sa game corner. Nakita ko roon ang ilang kaibigan. Lahat sila ay tuwang-tuwa na nag-uusap. Sinabi ni Mark, Olivia, sobrang galing nito. Kahit ang mga taong may mababang kita ay kayang-kaya ito sa halagang $16. Sa Vancouver, walang mapuntahan ang mga homeless kapag malamig ang taglamig. Dito, sa maliit na halaga, makakapagpahinga sila sa isang mainit na lugar. Idinagdag ni Emily, hindi ba't ito ang tunay na serbisyong panlipunan? Isang espasyo na abot kaya ng lahat, hindi isang mamahaling hotel. Sa Vancouver, lahat ay napakamahal kaya't hindi ito magamit ng mahihirap. Kinuha ko ang aking smartphone at nag-post NG Instagram story. Kasama ng mga larawan sa loob ng super spa. Isinulat ko ang caption na ito, $16 para sa buong araw. Spa, sauna, pagkain, at sleeping lounge, lahat kasama. Bakit walang ganitong pampublikong serbisyo sa Vancouver? 3 oras makalipas, nakatanggap ako ng isang emergency call mula kay inay. 10:00 ng umaga sa Vancouver. Nanginginig ang boses ni inay. Olivia, burahin mo agad ang post mo. Alam mo ba ang ginagawa mo? Inaatake mo ang gobyerno. Ang iyong social media ay kumakalat na sa buong probinsya. Ginagamit ito ng oposisyon para atakihin ako. Kalmado akong sumagot. Inay, sinabi ko lang ang totoo. Itong super spa dito ay talagang mura at magagamit buong araw. Mayroon ba akong sinabing kasinungalingan? Sumigaw si inay. Umuwi ka na agad, kanselado na ang programa. Ika, 10 ng Nobyembre, 10:20 ng umaga, nag-aalmusal kami sa kantin ng super spa. Biglang pumasok si Miss Jennifer. Seryoso ang kanyang mukha. Mga estudyante, may emergency announcement. Nakatanggap tayo ng utos mula sa kagawaran ng edukasyon ng probinsya na itigil agad ang programa. Mamayang 6 ng gabi, lahat tayo ay uuwi sa pamamagitan ng flight mula sa Ninoy Aquino International Airport. Biglang nagkagulo ang kantin. Ano po, bakit biglaan? May 1 linggo pa kami dito. Tiningnan ako ni Miss Jennifer. Olivia, direktang utos ito mula sa nanay mo. Dahil daw sa mga post mo sa social media
naging issue itong pampolitika. Ginagamit daw ito ng oposisyon para atakihin ang gobyerno. Tumayo ako. Ma'am, hindi ako uuwi. Ano? Nagulat si Miss Jennifer. Hindi ako babalik. Hindi ako nagsinungaling. Sinabi ko lang kung ano ang nakita ko. Bakit iyon naging problema? Olivia, menor de edad ka. Kailangan mong sundin ang utos ng iyong magulang, pilit ni Miss Jennifer. Ngunit umiling ako. Noon, tumayo ang kaibigan kong si Emily. Hindi rin ako uuwi. Tama si Olivia. Nakikita natin ang katotohanan. Bakit kailangan nating itago iyon? Tumayo rin si Mark. Ako rin. Hindi ba't isang educational program ito? Natututo kami. Bakit kailangan itong itigil? 1, 2, 3. Sa huli, lahat kaming 23 ay tumayo. Hindi kami uuwi. Natataranta si Miss Jennifer. Mga bata, ito ay isang collective insubordination. Magiging malaking problema ito. Isipin ninyo ang inyong mga magulang. Sumagot ako. Ma'am, dapat ding malaman ng aming mga magulang ang katotohanan. Kung totoong mauunlad na bansa ang Canada, ano ang masama sa pag-aaral ng magagandang bagay mula sa ibang bansa? 10:00 ng umaga, direktang tumawag si inay sa video call mula sa kanyang opisina. Magkakasama kaming 23, Olivia, at sa lahat ng estudyante. Mukhang pagod si inay. Ang inyong mga post sa social media ay lumikha ng malaking alon. Inaakusahan ng oposisyon ang gobyerno na niloloko ang mamamayan at iniuulat ng media ang pagiging atrasado ng infrastruktura ng Canada. Tinanong ko, Inay, kasalanan ba namin iyon? Nagsinungaling ba kami? Nanahimik si inay at dahan-dahang nagsalita. Hindi kasinungalingan. Ngunit naging sensitibong isyu ito sa politika. Dahil anak kita, naging problema ito. Kung gayon, gusto niyo po ba na magsinungaling ako? Gusto niyo po ba na sabihin kong masama ang maganda, marumi ang malinis, at atrasado ang moderno? Ipinikit ni inay ang kanyang mga mata. At pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Olivia, pakiusap, bumalik ka na. Hindi ko na kayang dalhin ang problemang ito. Umiling ako. Inay, hindi ako babalik. At pareho ang iniisip ng 23 na naririto. Mananatili kami dito sa loob ng 1 linggo pa para matuto. Natapos ang video call at makalipas ang 30 minuto, isang nakagugulat na balita ang lumabas. Isang breaking news mula sa CNN. Breaking news. 23 Canadian students refuse to return home, citing superiority of Philippine infrastructure. Nag-report din ang BBC. Students defy minister's order. Political crisis in British Columbia. Habang nakatingin sa aking smartphone, nagsimula ako ng TikTok live na nanginginig ang mga kamay. Mabilis na umabot sa 20,000 ang real-time viewers. Sinabi ko sa camera, Mga kababayan, kaming 23 ay nagpasya na hindi na babalik sa Canada. Gusto pa naming matuto dito. Gusto naming malaman ang katotohanan. At naniniwala kami na dapat ding malaman ng mga taga-Canada ang katotohanan ito. Bumaha ang mga komento. Matapang, ipaglaban ang katotohanan. Magiging proud sa iyo ang nanay mo. Ngunit mali ang huling komento, hindi magiging proud si inay. Kasalukuyan siyang nahaharap sa isang krisis pampolitika. 20 ng Nobyembre, 3 ng hapon, nagtipon kami sa isang cafe sa Makati at sa isang laptop, hinanap namin ang mga balita sa buong mundo. Sa pangunahing pahina ng CNN, Top News ang aming kwento. Rebellion of Canadian Students exposes infrastructure gap. Naglabas ng mas detalyadong pagsusuri ang BBC. What 23 teenagers discovered that shocked the nation. Nag-publish pa ang editorial ang The New York Times. When students see what politicians don't want them to see. Sumigaw ang kaibigan kong si Emily. Hoy, nasa Time Magazine din tayo, sa front page. Totoo nga. Inilagay ng Time ang aking malaking larawan at may ganitong pamagat. Olivia Jones. Laban 5, WHO defied her mother to speak the truth. Habang binabasa ko ang artikulo, bumilis ang tibok ng puso ko. Totoo bang tungkol sa akin ito? Sinabi ko lang naman kung ano ang nakita ko. 4 ng hapon, pumasok si Miss Jennifer na nagmamadali. Mga bata, malaking balita. Ang punong ministro ng Canada ay naglabas ng opisyal na pahayag. Tumingin kami sa screen ng laptop. Nagdaraos ng press conference ang punong ministro ng Canada. Nagbibigay-pugay ako sa tapang na ipinakita ni Olivia Jones at ng 23 estudyante, sabi ng punong ministro. Tapat nilang sinabi ang kanilang nakita. At naghahatid ito sa atin ng isang mahalagang mensahe.
kailangan nating matuto. Nagpatuloy ang punong ministro. Inatasan ko na ang ministro ng edukasyon na igalang ang karapatan sa edukasyon ng mga estudyanteng ito. Susuportahan natin sila upang makumpleto nila ang kanilang 2 linggong programa ayon sa plano. Napuno ng sigawan ang cafe. Nanalo kami. Talagang nanalo kami. Ngunit magkahalo ang aking damdamin. Hindi ito isang tagumpay. Siguradong nasa ilalim ng matinding pressure si Inay ngayon. 7 ng gabi, tumawag muli si Inay. Isang personal na tawag na ito. Olivia, pagod ang boses ni Inay. Nanalo ka. Dahil direktang nakialam ang punong ministro, matutuloy ninyo ang 2 linggo ayon sa plano. Maingat akong nagtanong, okay lang po ba kayo, Inay? Mapait na ngumiti si Inay. Siyempre hindi. Hinihiling ng oposisyon ang aking pagbibitiw. Inaakusahan ako ng media na ginamit ko ang aking anak bilang isang kasangkapang pampolitika at bumagsak ang aking approval ratings. Patawad po, Inay, taos puso kong sinabi. Bumuntong hininga si Inay. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ginawa mo ang tama. Ako ang nagkamali. Inaamin ko. Sa mga salitang iyon, halos maiyak ako. Inay, Olivia, sabi ni Inay. Tingnan mo hanggang dulo kung ano ang iyong nakita at ituro mo sa mga taga-Canada ang katotohanan kung gaano tayo nahuhuli, kung gaano karami ang dapat nating matutunan. Pagkatapos ng tawag, umiyak ako sandali. Malaki ang pinsalang pampolitika kay Inay, ngunit sa huli, kinampihan pa rin niya ako. 8 ng gabi. Muli kaming naglakbay sa expressway. Sa pagkakataong ito, mula Maynila hanggang Baguio. Huminto kami sa ilang service area sa daan. Muli, namangha ang mga kaibigan ko habang kumukuha ng litrato, ngunit tahimik akong naglakad sa service area at nag-isip. Totoo bang nangyari ang lahat ng ito? Ang aming paglalakbay ng 13 katao ay naging internasyonal na balita, direktang nakialam ang punong ministro ng Canada at nahaharap si Inay sa isang krisis pampolitika. Habang nakatingin sa kalangitan sa gabi mula sa isang view deck, napagtanto ko, hindi ito simpleng paglalakbay. Ito ay isang tanong na ibinato ng 23 teenager sa mundo. Tama ba talaga ang ating natutunan? Lahat ba ay nasa mga aklat? Ano ang pamantayan ng isang mauunlad na bansa? At ang pinakamahalagang tanong, mayroon ba tayong tapang na magsalita ng katotohanan? Ika, 25 ng Nobyembre, 24. Eksaktong 1 linggo na kami sa Pilipinas. Sa panahong iyon, naranasan namin ang iba't ibang lugar sa Metro Manila at mga karatig probinsya ayon sa plano. Mga bus, expressway, super spa, palengke, at parke. At gabi-gabi, ipinopost namin sa social media ang aming nakikita. Bakit napakalinis ng mga pampublikong banyo sa Pilipinas? Bakit napakaraming 24 oras na convenience store? Bakit napakamura ng pamasahe sa taxi at transport network services? Bawat isa ay isang tanong at kasabay nito, isang mensahe para sa Canada. 3 ng hapon ng araw na iyon, isang emergency hearing ang idinaos sa Legislative Assembly ng probinsya. Ang paksa, pampublikong infrastruktura at sistema ng edukasyon, at si Inay ang dumalo bilang testigo. Nagtipon kami sa lobby ng aming guest house sa Maynila at pinanood ang live broadcast. Isang miyembro ng oposisyon ang matalas na umaatake kay Inay. Ministro, inutusan ninyo ang mga estudyante na hanapin ang mga problema sa Pilipinas. Ngunit sa halip, natuklasan ng mga estudyante ang mga problema ng Canada. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Dahan-dahang tumayo si Inay at tumayo sa harap ng mikropono. Una, kailangan kong humingi ng paumanhin. Nanginginig ang boses ni Inay. Nagbigay ako ng isang bias na gawain sa aking anak at sa 23 estudyante. Sinabi kong hanapin ang mga problema ng Pilipinas. Hindi iyon edukasyon. Iyon ay propaganda pampolitika. Tumahimik ang kapulungan. Nagpatuloy si Inay. At humihingi rin ako ng paumanhin sa mga mamamayan ng Canada. Naniniwala ako na tayo ay isang mauunlad na bansa, na ang ating sistema ang pinakamahusay. Ngunit iyon ay kayabangan. Kailangan nating matuto. Tinanong ng miyembro ng oposisyon, ano po ba ang eksaktong kailangan nating matutunan? Binuksan ni Inay ang kanyang laptop at ipinakita sa screen ang aking mga larawan sa Instagram. Tingnan ninyo ito. Isang real-time na sistema ng monitor ng banyo sa isang expressway service area. Mayroon ba tayo niyan sa Canada? Wala. Mga elevator na naka-install sa halos lahat ng modernong terminal.
Tayo, bihira lang. Isang 50 minutong pagitan ng mga bus, libreng wifi, at aircon. Mayroon ba tayo niyan? Lalong tumaas ang boses ni Inay. At ang super spa, isang pampublikong pasilidad na magagamit buong araw sa halagang $16, kasama na ang pagligo, sauna, pagtulog, at pagkain. Gaano karaming homeless sa ating Vancouver ang walang mapuntahan kapag malamig ang taglamig? Nagkagulo ang kapulungan. Sa huli, sinabi ni Inay, "Nagsilbi ako bilang ministro ng edukasyon sa loob ng 5 taon. Ngunit ako ay isang palaka sa loob ng isang balon. Ang aking anak at ang 23 estudyante ay nakakita ng mas malaking mundo kaysa sa akin. Kailangan kong matuto mula sa kanila." At yumuko si Inay. "Mga kababayan, paumanhin po. Magbibitiw ako sa pwesto." Biglang tumahimik ang lobby. Ang mga kaibigan ko ay nakatingin sa screen na may mga nabiglang ekspresyon. Habang umiiyak, kinuha ko ang aking smartphone at nagpadala ako ng mensahe kay Inay. "Inay, huwag po kayong mag-resign. Nagpakita kayo ng tapang na aminin ang inyong pagkakamali. Ngayon, kayo naman ang dapat magbago sa Canada. Pakiusap po." 5 minuto makalipas, nakatanggap ako ng sagot mula kay Inay. "Olivia, salamat. Ipinagmamalaki ka ni Inay. Kayo lahat na 23, hindi ako magbibitiw. Sa halip, ilalaan ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagbabago ng Canada para maging katulad ng mga natuklasan ninyo." Nang gabing iyon, nagpasa ang Legislative Assembly ng isang emergency resolution, Special Committee for Benchmarking Philippine Public Infrastructure. Naglaan ng $5 milyong na badyet. Simula 2025, sisimulan ang malakihang proyekto ng pag-upgrade sa sistema ng transportasyon sa Vancouver. Iniulat ng CNN, 23 teenagers who changed the nation in 1 week. Naglagay ng ganitong pamagat ang BBC, "The Power of Truth, How the Honesty of Students Sparked Political Reform." At pinili ako ng Time Magazine bilang kandidato para sa Teens of the Year. Ngunit mas masaya ako sa iba pang bagay. Ang paghingi ng tawad ni Inay, ang pagsasabi niyang matututo siya, iyon ang pinakamalaking tagumpay. 1 ng Disyembre, 2024. Natapos namin ang 2 linggong programa ayon sa plano at dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Sa pagkakataong ito, walang tumangging umuwi. Sa departure lobby, huli kong nilingon ang Pilipinas. Sa loob ng 2 linggo, ganap na binago ng bansang ito ang aking pananaw sa mundo at binago ang buhay ng lahat ng 23 sa amin. Lumipad na ang eroplano. Sinabi ni Emily na katabi ko, "Hoy, gumawa talaga tayo ng kasaysayan, no?" Tumango ako. "Oo, tayo ang gumawa nito. Tayong 23 magkakasama." Marso 2025, naglabas ang Netflix ng isang dokumentaryo. Pamagat, "The 23 Who Changed Everything." Isang produksyon na ginawa sa loob ng 3 buwan na may badyet na $2 milyong. Ipinalabas ang dokumentaryo sa 127 bansa at nagtala ng 8 milyong oras ng panonood sa unang araw. Si Olivia Jones at ang kanyang 22 na kaibigan ay naging mga kilalang personalidad sa buong mundo sa isang araw. Simula 2025, sinimulan ng Vancouver, Canada ang isang malaking proyekto sa pag-upgrade ng kanilang transportasyon, pagsasaayos ng mga terminal, pagpapaikli ng pagitan ng mga biyahe, at pagbibigay ng libreng wifi. Lahat ay batay sa sistema ng Pilipinas. At noong Hunyo 2025, binuksan ang unang pampublikong super spa sa Vancouver. Ang pangalan, The Olivia Jones Wellness Center. Bukas 24 oras, may entrance fee na $15. Naging patok ito sa mga mamamayan. Hindi nagbitiw sa pwesto si Education Minister Carol Jones. Sa halip, pinangunahan niya ang proyektong pagbabago sa pampublikong infrastruktura at naging nangunguna sa pagbabago ng Canada. Noong Oktubre 2025, tumanggap siya ng isang parangal mula sa gobyerno ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon sa pagpapabuti ng pampublikong serbisyo. Napili si Olivia Jones bilang isa sa 10 finalist para sa Person of the Year ng Time Magazine noong 2025. At sabay-sabay siyang nakatanggap ng mga alok ng admission mula sa Harvard University, Stanford University, at Massachusetts Institute of Technology. Isang maliit na paghihimagsik na nagsimula sa loob ng 48 oras ang nagbago sa mundo. Pinatunayan ng 23 teenager na ang tapang na magsalita ng katotohanan ay kayang magbago ng mundo.